Good morning mga buddy, welcome back sa isa namang reaction video. So today is January 25, 2021 at ika-6 na taong anibersaryo ng Sub-44, yung nangyaring madugong inkwentro sa Mamasapano, Maguindanao sa pagitan ng 44 na magigiting na mandirigmang Special Action Force laban sa mga MILF, BIFF at saka sa mga private armed groups. So magsiserve sila ng warrant sa isang terorista na si Marwan. So na-accomplish nila yung mission nila, napatay nila si Marwan at sila nga ay mag-extract na ng biglang nagkaroon ng enkwentro. So pinagtulong-tulungan sila ng mga grupong ito. Ito yung tinatawag na pintakasi kapag may dumayo kasi na isang grupo, mga armed group or mga sundalo sa isang lugar, yung mga iba't ibang grupo dun sa lugar na pinasok nila, magtutulong-tulong yan kahit magkakalaban yan, pero once na may dumayo na iba, pagtutulong-tulungan nila yan. Ganun na nangyari sa Sub-44. Nakakalungkot isipin kasi malapit din sa puso ko itong mga Special Action Force. Marami tayong mga kaklase sa Scout Ranger na galing sa Special Action Force. Ang pinakamasakit pa nito ay nung malaman ko na isa sa nasawi na mga SAF troopers ay kaklase ko mismo sa Scout Ranger. Hanggang doon na lang yung buhay niya, pero proud ako kasi ibinuwis niya yung kanyang buhay kasama nung 43 para sa bayan. Ngayon maraming nagtatanong bakit walang reinforcement galing sa mga militar. Nagkaroon ng board inquiry sa pagkakatanda ko. Tinitingnan kung sino talaga yung may kasalanan. Pinakita doon yung timeline, anong nangyari, at ano yung mga friendly forces na nakapalibot, bakit walang nag-react, bakit hindi tinulungan. So nabalitaan din natin na nandoon sa Zamboanga si Pinoy at itong si Marrojas. Ngayon hindi na tayo masyadong magpapakadetalye sa mga bagay na yan. At makaraan nga ng 6 na taon ngayon, sumisigaw pa rin ng hustisya, sumisigaw pa rin ng katarungan ang mga kamag-anak nitong mga nasawing mandirigmang SAF troopers. Kung sino ba talaga ang dapat papanagutin, kung meron ba ditong kasalanan ang mga opisyal, si Presidente Noynoy. At ngayon, may nabasa ako dito na isang artikulo sa Manila Times. So nung January 23 ito, pinublish. Ito ay isinulat ni Mauro Gia Samonte at ang title nito ay Parlade. Aquino ordered stand down in Sub-44 massacre. Binanggit niya dito yung mga nangyari noong January 25, 2015. At dito sa medyo gitna, meron siyang katanungan, why didn't the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines or AFP do anything when his men were being helplessly massacred? So tinutukoy niya dito, walang iba kundi si Pinoy. At ang sunod na binanggit niya dito, this email from Parlade unravels the mystery in this wise. Nag-email si General Parlade at ito yung nakasaad. Ngayon English ito, ipapaliwanag na lang natin sa Tagalog pagkabasa natin ng English, okay? I wasn't sacked for speaking about Morong 43, but that incident raised red flags among the Malacanang people. Hindi daw siya sinibak sa pagsasalita tungkol dun sa Morong 43. Ngunit ang pangyayaring ito ay nagtaas ng red flag or ng pulang watawat sa mga mamamayan ng Malacanang. Ibig sabihin ng mga tao sa Malacanang. We dissuaded General Arturo Ortiz from resigning after the Morong 38 were released. 5 opted to stay with AFP after admitting they were NPAs only because I assured him I would speak out about the Army's frustration on the release. Pinagbawalan namin si General Ortiz na magbitiw sa tungkulin matapos na mapalaya ang Morong 38. 5 daw yung nagpasyang manatili sa AFP matapos na aminin na sila ay mga NPA. Dahil siniguro ko sa kanya na magsasalita ako tungkol sa pagkabigo ng Army sa paglaya. Dito ako bumibilib kay Lieutenant General Parlade. Talagang buo ang loob nito. Kung ano yung katotohanan, sasabihin niya. Pagpatuloy natin. I was sacked several months later when I exposed the participation of the MILF in the Abu Sayyaf group attack of 19 SF soldiers who were to serve several warrants to a number of ASG personalities in Albarca, Basilan. Heavy resistance was expected in October 2011. Tinanggal daw siya ng ilang buwan pagkaraan ng ilantad niya ang pakikilahok ng MILF sa pag-atake ng ASG or ng Abu Sayyaf group sa 19 na sundalong SF
na maghatid ng maraming mga warrants sa isang bilang ng mga personalidad ng ASG sa Albarca, Basilan. Ito ay naganap noong October 2011. Malacanang wanted to cover up the involvement of MILF ASG commanders Dan Asnawi and Long Malat and 300 of their men in the carnage. Both were Hataman's men because they did not want the negotiations for the peace talks to be stalled. They wanted me to say that the soldiers went to the area of temporary stay, ATS, an area designated as encampment for MILF, which was 4 kilometers away, to justify MILF defensive action. In short, Malacanang wanted me to lie about the incident at the expense of the 19 soldiers dead. Dalawa yung pinutulan ng ulo. Nais ng Malacanang natakpan ang pagkakasangkot ng mga commander ng MILF ASG na sina Dan Asnawi at Long Malat at 300 na kanilang mga kalalakihan sa patayan. Dahil ayaw nila ng negosasyon para ma-stalled, nais nilang sabihin ko na ang mga sundalo ay nagpunta sa lugar ng pansamantalang pananatili or yung ATS na isang lugar na tinalaga bilang kampo para sa MILF na 4 na kilometro ang layo upang bigyang katwiran ang panlaban ng aksyon ng MILF. Sa madaling sabi, nais ng Malacanang na magsinungaling ako tungkol sa insidente sa pagkamatay ng 19 na sundalo at yung dalawa nga ay pinugutan ng ulo. I was shocked because I said in the media that the only way to get justice is for the government to suspend ceasefire only in Basilan in order for the AFP to pursue these terrorists. That was the position of the army leadership then. But I have to say, in my opinion, to shield General Ortiz, who was retiring in a few weeks, I was ready to be relieved for speaking the truth. That was the second time he wanted to resign out of the frustration. Most of those killed were his soldiers. In the SF, 3 other senior army commanders were relieved by Malacanang due to that incident. Pinatalsik ako. Ito ang nagsasalita pa rin si General Parlade. Sapagkat sinabi ko sa media na ang tanging paraan lamang upang makakuha ng hustisya ay ang pagsuspindi ng gobyerno ng tigil putukan o yung ceasefire lamang sa Basilan upang habulin ng AFP ang mga teroristang ito. Yon ang posisyon ng pamumuno ng army noon. Ngunit kailangan kong sabihin sa aking palagay upang protektahan si General Ortiz na magre-retiro na sa loob ng ilang linggo. Yon ang second time na nais niyang magbitiw sa tungkulin dahil sa pagkabigo. Karamihan sa mga napatay ay ang kanyang mga sundalo sa SF. 3 pang mga opisyal ng army ang tinanggal ng Malacanang dahil sa insidente. At yung pinaka-last, fast forward to Mama Sapano, SAP 44, the same stand-down order from Malacanang was implied. That is why no army commander provided support to beleaguered SAF who were engaging the MILF then. There was no coordination made by the PNP to AFP, to which aggravated things. At yung pinakahuli, quote-unquote, some people are so consistent with their treachery. Ito yung translation para mas maintindihan natin mga buddy. At tungkol nga doon sa Mama Sapano sa 44, ang parehong stand-down na order mula sa Malacanang ay ipinahiwatig or sinabi. Yun ang dahilan kung bakit walang commander ng army ang nagbigay ng suporta sa nabulabog na Special Action Force na nakikipag-ugnayan sa MILF noon. Ano yun, para ma-save yung, yung pangkapayapaan or yung peace talks. Walang koordinasyon na ginawa ng PNP sa AFP din, kaya lumubha or nagresulta sa ganong pagkasawi ng SAP 44. At yung pinakahuli nga, ang ilang mga tao ay pare-pareho lang sa kanilang kataksilan. So ngayon sana naintindihan natin mula dito sa sinabi ni General Parlade na talagang may pagkukulang ang ating Commander-in-Chief nung panahon na yon, si Pinoy. May mga tropa na malapit doon sa pinangyarihan doon mismo sa Mama Sapano. Bakit hindi pumasok upang mag-reinforce? Kasi talagang pin down yung ating SAP 44 nung mga oras na yon. Until their last breath talagang nakipaglaban sila. Pero dahil nga mas kabisado ng mga kalaban ang terrain, so nasa vantage position sila, walang nagawa yung ating mga SAF troopers. Ang masakit pa nito, kitang-kita natin
yung mga ginawa nitong mga taong ito, yung mga kalaban, dun sa mga buhay. Yung kumalat noon na video na talagang kung mapapanood mo ay mapapaawa ka na lang sa mga tropa na ito na talagang tinapos. Hanggang ngayon, wala pa rin katarungan mga buddy itong sa 44. Kaya nga ngayong ika-6 na anibersaryo nila, gusto kong i-tribute itong sinabi ni Lieutenant General Parlade, yung email niya dito nga sa author ng article na to na si Mauro Guillasamonte. Sana makamit ng pamilya ang hustisya na para dapat sa kanilang mahal sa buhay, para naman hindi mabaliwala yung kanilang mga sakripisyo. Kung may mga pagkukulang dito yung leader ng ating gobyerno noong panahong yon, mula sa presidente kay Chief PNP na si Alan Purisima na kaibigan ni Pinoy, sana lumabas yung katotohanan, sana ay magkaroon uli ng investigasyon dito. Kung hindi dahil sa kanila, maaaring may nakaligtas sa mga sa 44 na to. Maaaring hindi lahat ang mga ito ay nasawi. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pakipindot na ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para updated ka sa mga videos na ating gagawin. Muli, ito ang inyo Supremo. See you next time mga buddy. Thank you.